mahigugmaon ug maluluyong Dios. Nagpasalamat kami nga gitugatan mo ang imong mga anak na magtapok ubos sa Shiloh International Missions. Bisan dili tanan makatigom dinhi, pinaagi sa teknolohiya ug imong grasya, gihatagan mo kami og higayon sa espirituanong panag-uban sa pagtuon sa imong pulong. Kanimo ang tanang dungog, himaya ug pasalamat. Amahan, gipanalanginan kami sa mensahe sa kasaysayan sa pagtubos. Ang tinuod nga pulong Amahang Dios na nagapamatuod sa imong gisulti sa balaang kasulatan ug nagatugod kanamo sa pag-ila kanimo. Nagampo kami amahan na samtang gitun-an namo ang kasaysayan sa pagtubos dili lang sa Shiloh Missions kundi pinaagi sa tanan ministro, pagtulunan ug wali sa simbahang Pyonggang. Manalangini kami sa imong grasya ug gahom sa espiritu aron madawat ang imong pulong. Amahan, himoa kaming kaisa nimo. Paambita kami sa kinabuhing dayon aron ikasangyaw ang ebanghelyo ni Kristo sa tanang nasod. Buksi ang among mga mata, dalunggan, hununa ug kasing-kasing sa liso sa imong pulong. Ama, kining motubo sa among kasing-kasing aron ihalad ang mga bunga sa paghinulsol, pagdayeg, pasalamat o kasaysayan sa pagtubos. Nagpasalamat kami sa ngalan ni Hesukristo na among Ginoo. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Patawarin mo ako. Mao nga karon gusto nako nga ipaambit kini kaninyong tanan tungkol sa paksa ng Babylonia at ang kasaysayan ng pagtubos. Sa susunod na buwan, tuwing sa Sabado, magkakaroon tayong ilang tema tungkol sa Babylonia na may kaugnayan sa lahat ng ating mga paksa. At kung titingnan mo ang kasaysayan ng serya ng Redemption, kahit na ang Babylon ay maaring hindi magkaroon ng sentral na posisyon sa mga aklat, tiyak na mayroon itong periphery na posisyon. Sa lahat ng mga paksang aming pinag-aaralan, mula Genesis Genealogy, Aklat 1, hanggang Jehovah Shammah, Aklat 11, sa iba't ibang anyo, kailangan nating maunawaan ang papel na ginagampanan ng Babylonia sa kasaysayan ng pagtubos at kung ano ang kahulugan nito para sa ating kaligtasan. Kaya ngayon, ito ang magiging unang lektura natin tungkol sa Babylonia at ang kasaysayan ng pagtubos at ang subtitle ay Babylonia at ang Talaan Kanan. Kaya ang subtitle ng pag-aral ngayon ay Ang Babylonia at ang Talaan Kanan. Sige, basahon nato ang Where You Are, ang atong pasiunang nga kasulatan gikan sa Genesis kapitulo 5 bersikulo 1 sa dunang nga pagbasa. Mao kini ang rekod sa mga kaliwat ni Adan. Sa adlaw nga gibuhat gayud sa Dios ang tao, gihimo niya siya diha sa dagway sa Dios. Sa palagay ko ay, hindi naggalit ang Diyos sa paglikha mismo kay Adan. Sigurado akong nagalit siya nung kinuha ni Adam mula sa puno ng kaalaman. Ngunit, ang nais kong bigyang diin sa Genesis Kabanata 5, talata 1 ay ang panimulang introduksyon. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adan. Kaya ang Genesis, ito ang aklat ng talaang kanan. Alam mo, sa pamamagitan ng istrukturang Toledo, alam natin na ang Genesis mismo ay binubuo ng 10 polydoc genealogy na nagsasalaysay ng buong kwento. Mula kay Adan hanggang sa pagpasok ng pamilya ni Abraham sa Ehipto. Kaya sina Abraham, Isaac, Jacob at Jose. Si Jose ang ikaupat na henerasyon sa tipan ng tanglaw. Siya ay isang tipolohiya ng tagapagligtas. Giluwas niya ang iyang pamilya gikan sa gutom, pinaagi sa pag-adto sa Ehipto aron sila mulambo. Ingon ni Ana, nagsugod og natapos ang Genesis, pinaagi sa kagikan. Ngayon, ano ang kinalaman nito sa Babylonia? Paano natin maunawaan ang Babylonia sa konteksto ng mga henerasyon at talangkanan na nakikita natin sa pinakaunang aklat ng Biblia? At susuriin natin iyan sa maikling panahon meron tayo ngayon. Kabutang na kinahanglan natong masabtan bahin sa kagikan ni Adan, mao nga apil niini ang linya ni Cain. Sa Genesis kapitulo 4, bersikulo 1, kinihuman gayod sila gipahawa sa tanaman sa Eden tungod sa sala sa pagkaon gikan sa punuan sa kahibalo.
Sinasabi sa Genesis Kabanata 4, talata 1, at sumiping ang lalaki kay Eva na kaniyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi niya, nagkaanak akong lalaki sa tulong ng Panginoon. Kaya ating suriin ng kaunti si Cain. Kaya sa Hebreyo, ang pangalan ni Cain ay Cain. Ito ay nagmula sa salitang Hebreyo na kana o kana. Kaya mayroon tayong Hebreyong kanaan doon. At ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay kumuha, tumanggap ng isang bagay. Ug kini nga pulong gigamit sa paghulagway sa Dios sa Genesis kapitulo 14, versikulo 19. Sa Genesis usa 14, usa 9, gipanalanginan siya o giingon, pagadayugon si Abram sa labing halangdong Dios, tag-iya sa langit ug yuta. Ang pulong tag-iya sa langit ug yuta sa paghulagway sa Dios gikan sa Hebreanong kana. Unsay pasabot niini? Nagpasabot kini ang Dios ang tag-iya sa tanang butang. Ang Dios ang siyang may-ari ng lahat ng bagay. Ug bisan unsa nga atong makuha sa atong kaugalingon, dili gikan sa atong kusog o merito, kundi gikan lamang sa Dios. Pagpanganak ni Eva sa iyang kamagulangan anak, miingon siya nga nakadawat siya og butang nga gamhanan pinaagi sa Ginoo. Mao nga kining akong pinalanggang anak, nadawat nako kini tungod sa dakong tabang sa Ginoo. Karon, sa Genesis Kapitulo 3, pagkaon nila ni Adan ug Eva sa punuan sa kahibalo, mao kini ang orihinal nga sala. Pinaparusahan sila ng Diyos dahil sa pagsuway sa kanyang salita. Alam mo, sa babae, manganganak ka. Sakit na yun. Hindi nga ito direktang sinabi sa babae. Sa Genesis Kapitulo 3, tanawa ang Genesis 53, versikulo 14, ang Dios nakigsulti sa bitin ug sa iyang kagtunglo gihatag usab niya ang silot. Apil sa paghukong sa Dios ang grasya ug saad sa kaluwasan sa Genesis 3:15. Kaliwat kini sa babaye, magbutang kog panag-aaway ninyong duha ug sa inyong mga kaliwat, dugmo ko niya ang imong ulo ug dugmo ko nimo ang iyang tikod. Bisan gihukman sila Adan ug Eva, nagunit sila sa saad sa liso sa babaye, na bisan pa sa silot, gihatagan sila sa Dios og grasya aron maluwas. At dahil sa tulong ng Panginoon, mayroon tayong batang lalaki na ito. Mauto ang pag-angkon ni Eva. Hapan, nahibalo kita nga si Cain nahimong mamumuno. Iyang dalan sa korupsyon. Dalan kini sa pagpamatay o gahakog. Diin sila naglipay sa ilang sala o garbo. At ito ang problema nga tao. At ito talaga ang ugat ng problema ng espiritual na Babylonia. Gibati nato nga makabot nato ang mga butang pinaagi sa kaugalingon natong kusog og makabot nato kini pinaagi sa atong kaugalingong mga katakos ug paningkamot. At sa huli, ito ay idolatria. Bakit? Dahil ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa, gikan kaniya ang tanan. Apan isip makasasalang katawahan, nagtuo kita nga duna kitay nahimo para sa kaugalingon. Nagtuo kita nga mahimo nato ang mga butang nga mag-inusara. Og kining ideyaha, mao ang problema nga gidala sa Babylonia sa atong pagtuo. Busa, kung tan-awa ang nahitabo kang Cain sa Genesis Kapitulo 4, giingon niini kung giunsa pagpatay ni Cain si Abel, ug miingon ang Dios, pinatay mo ang kapatid mo. Binigyan siya ng Diyos ng pagkakataong magsisi. Kaya sabi ng Diyos, oh, okay, hindi mo na makakaani ng bunga ng lupain. Si Cain, umiiyak siya tungkol dito. Miingon ng Diyos, markahan ka aron dili mapatay. Mibiya si Cain sa atubangan sa Diyos. Unsi gibuhat niya. Genesis 4, bersikulo 16. Migula siya og mipuyo sa yuta sa nod. Sa bersikulo 17, naminyo siya og nanganga kog lalaki si Enoch. Unsay yang gibuhat? Nagpundar siyag siyudad. Sa Genesis 4, bersikulo 16 ug 17, makita nato nga pagbiya ni Cain sa atubangan sa Dios, nagtukod siyag siyudad. Unsay iyang gipangalan niini? Pinangalanan niya itong Enoch hango sa pangalan ng sarili niyang anak. Kaya tandaan ang kwento, babalikan natin ito maya-maya. Tungod kay kini,
at tunay dako nga kalabutan sa unang pagpakita sa Babylon sa Biblia. Busa, kung imong tan-awon og ablihan ang Genesis, kabanata 10, mga bersikulo 8 hangtod sa 10. Kaya ito ay pagkatapos ng baha. Ito ay tungkol sa mga inapo ni Noe at sa lahi ni Ham, gaya ng alam ninyo, si Ham ang lahing isinumpa dahil ang anak ni Ham na si Canaan ay hindi pinarangalan ang kaniyang amang si Noe. O dinungisan ni Ham ang kanyang amang si Noe at si Canaan ang tumanggap ng sumpa sa linya ni Ham na ay makapainteres na tao. Genesis Kapitulo 10, versikulo 8 hangtod 10. Anak ni Cush si Nimrod, nahimo siyang gamhanan sa yuta, kaya ipinakilala tayo kay Nimrod. At sa bersikulo 10, buklatin ko ang bersikulo 10 para sa akin. Saan nagsimula ang kaharian ni Nimrod? Babel? Babel at Erek at Akkad, Kalne, saan? Sa lupain ng Shinar. Kaya ang Shinar ay lumitaw ng maraming beses sa kasaysayan ng pagtubos. Hisgutan nato niya og mas detalyado sa ulahing bahagi ning bulana. Pero kung makita nimo ang Shinar, isumpay kini sa Babel. Og kining pulunga, Babel, ang gigamit para sa gingharian sa Babylonia sa Bibliang Hebreyo. Sa unang libro, detalyadong gipatin-aw nga si Nimrod ang nag-unang leader sa mga daotang katawhan na nagtukod sa tore sa Babel. At ang kwentong ito tungkol sa tore ng Babel, makikita natin sa Genesis, Kabanata 11, mga talata 1 hanggang 9. At may ilang bagay na gusto kong tingnan sa salaysay na ito. Pamilyar na kini kanato kung mahinumdum ta sa istorya ni Cain. Genesis 11, versikulo 2. Samtang nagbiyahe sila pasidlakan, nakakita silang kapatagan sa Shinar og didto mipuyo. Versikulo 4, ali, magtukod tag siyudad para sa atong kaugalingon. Gumawa tayong pangalan para sa ating sarili. Sige, tandaan mo ang mga bagay na ito. Kaya ano ang tungkol sa Babel? Ang Babel ay tungkol sa atong mga sarili. Tungkol saan ang Babylonia? Ang Babylonia, bahin kanato sa bakak ug sa idolatriya. Butang gawas sa Dios nga makuhaan nato para sa kaugalingon. Mao nga itandi nato ang kinabuhi ni Cain ug ang Babel. Kaya hinati ko ito, aliwa si Cain, kanan si Babel. Si Cain, gayang nabasa natin kanina sa Genesis 4, versikulo 16 at 17, siya ay nanirahan na sa Nod. Ang pulong Nod, gikan sa Hebreyong Nod, na nagpasabot og paglatagaw o pagsuroy-suroy. Wala kay padulngan, wala ka masayod kung asa ka moadto. Ug isip katawhan, aduna kitay ideya kung asa nato gusto mo puyo. Gusto namo og bisan unsang kaluwasan, safety net og kasiguruan sa among kaugmaon. Pero umayo siya, tumango. Kaya sa diwa ng tao, kahit na maaring nanirahan ka sa kung saan, kung tumakas ka mula sa presensya ng Diyos, ikaw ay isa talagang palaboy sa mundo. Kaya nanirahan si Cain sa Nod na nasa silangan ng Eden. Ang salitang Hebreo para sa silangan ay Kedem. Unsay buot ipasabot ni ini? Daghan og konteksto ang Kedem sa kini nga kahimtang. Nagpasabot kini og silangan tungod sa Hebreyohan o konsepto nga ang ilang nawong nag-atubang gayud sa silangan. Alang kanato, ang atong oryentasyon anaa kanunay sa amihanan, dilid sama sa ilaha na nagpunting sa silangan. Sa Hebreyong konsepto, ang ilang nawong nag-atubang sa silangan. Mao nga ang silangan nagpasabot usab og nawong o harapan. Sa Biblia, kung moingon kini nga nagpuyo ka sa silangan, depende sa konteksto, mahimong nagpasabot kini nga nagpuyo ka sa atubangan. Kaya't ikaw ay panimula laban sa isang bagay. Kaya nanirahan ka na sa silangan ng Eden. Ang totoo ay kalabanin mo ang Eden. Maarong itong ganitong uri ng nuance sa ilang partikular na sitwasyon. Makita nato kini sa kinabuhi ni Cain. Unsay gihimo niya? Nagtukod siyag siyudad o ginanglan kini og Enoch sa ngalan sa iyang anak. Karon, tan-awon nato ang Babylonia. Sa Genesis, Kapitulo 11, versikulo 2 hangtod 4, unsay gihimo sa mga tao. Namuyo sila sa Shinar, ug asa kini. Ito ay mula sa silangan. Unsay giingon nila sa usa-usag?
magtukod ta para sa atong kaugalingon. Isang lungsod, gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili. Kaya kapag tiningnan mo ang linya ni Adan, siyempre, nariyan ang linya ni Cain at ang linya ni Seth. Kapag tiningnan natin ang lahi ni Cain, makikita natin na ito ang lahing tumakas mula sa presensya ng Diyos. Ito ang linyang hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ito ang linyang laban sa Diyos. At kapag pumunta ka sa Babel at tumingin ka sa unahan, makita natin kung ano ang ginagawa ng mga taong ito. Nanirahan sila sa silamen. Nagtayo sila para sa kanilang sariling ang isang lungsod. Gusto nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Bakit? Dahil ayaw nilang matana, ayaw din nilang gumala. Gusto nilang lugar kung saan sila makasiguro. Kaya sa buhay ni Cain at sa kwento ng Babel, makikita natin kung paano nagaganap ang gawain ng kasalanan. Kaya sa buong kasaysayan ng pagtubos, habang tayo'y sumusulong kung ano ang kinakatawan ng Babel, kung ano ang kinakatawan ng Babylonia, ito ay kumakatawan sa kasalanan ng pagsuway sa Diyos, ng hindi pagtitiwala sa Diyos, ng pagnanais na magtiwala sa iyong sarili, na gawing dakila ang iyong sariling pangalan sa halip na dakilain ang pangalan. Kailangan mong pumunta kung saan ka iniwan ng Diyos. Ngunit lumayo ka sa presensya ng Diyos kung saan mo nais na mapag-isa. At makikita natin ito sa buhay, sa makasalanang buhay ni Cain at ng kaniyang mga inapo. At nakikita rin natin ito sa makasalanang insidente ng Babel, kung saan ang mga tao ay humamon. Ngayon, gusto kong tingnan ang kwento ng Babylonia mismo sa Genesis, Kabanata 11, mga talata 1 hanggang 9, at maraming aspekto ng Bibliang Hebreo. Labas na ako, nakasulat sa tinatawag na chiasm, kaya ito ay isang istrukturang pampanitikan kung saan ang ilang mga tema ay isinaayos upang sa pamamagitan mismo ng panitikan, makita mo mismo ang mga gawa ng Diyos. Kaya paano natin makikita ang gawain ng Diyos sa kwento ng Tore ng Babel? Kaya magsisimula tayo sa Genesis, Kabanata 11, talata 1. Ano ito nagsisimula? Ang buong mundo ay may isang wika, umuunlad sa buong kwento. Sa talata 2, nanirahan ang mga tao sa Shinar. Sa verso 3-4, unsay ilang hukom sa ilang kaugalingon. Dali, doon na tayo buhaton. Magtukod tag siyudad, maghimo tag ngalan. Apan human niya na, muabot na ang kinatumyan. Unsa may punto sa kausaban. Genesis Kapitulo 11, versikulo 5, nanaog ang Ginoo arong tan-awon ang syudad. Raang pinulungan sa tanan, apan sila nagkatibulaag. Nagkasinabot sila sa pagdesisyon. Miingon sila, magtukod kita og syudad, aron mabantog kita. Dayon, ang kinatumyan, sentro sa kausaban sa tanan, manawog ang Ginoo. Pagkakita niya, unsay giingon niya? Sabi ng Diyos, sige, halikayo, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika. At ano ang mangyari? Genesis, Kabanata 11, versikulo 8, ang mga tao ay nangalak mula sa Shinar. At ano ang konklusyon? Ngayon, ang buong mundo ay may maraming wika. Tanawan nato ang struktura. Gibahahin kini sa A, B, ang tema sa tunga kay X, dayon mabalik kini. C, una, B, una, A, una. Sa sinugdanan sa konklusyon, ang A o A prime ra ang pinulungan sa kalibutan. Natapos kini sa daghang pinulungan kay gilahugay sa Dios ang mga tao. Sa bahin's part, nanirahan ang mga tao sa Shinar sa kauna-unahang bahagi. Nagkatag ang mga tao gikan sa Shinar. Mao nga wala sila makapuyo. Nag-ingon sila, dali, maghimo kitag ngalan para kanato. Magtukod tag kaugalingong siyudad. Pero si C prime, Dios to. Ingon siya, dali, manaog ta, og libugon nato sila, aron di nila mahimo kini. Og unsa may sentro ni ining tibuok istoryaha, kini ang Dios mismo nga nanaog. Ang Dios tag-iya sa langit og yuta. Diyos kataas-taasan niya. Diyos ang soberano sa lahat ng bagay. Dahil sa kanyang presensya, hindi kayang makamit ng mga lalaki ang sarili nilang mga layunin. Dili mahatag sa mga tao ang himaya alang sa ilang kaugalingon. Makita kini pinaagi sa istruktura sa istorya sa Babel. Ug ang Hebrewhanan nga pulong sa Babel o kalibog kay Babal. Babal. Gikan sa Babal, makuha ang Babel
nga ngalan sa dapit, ug ang Babel mao ang pulong alang sa Babilonia. Mao nga kung makita nato ang Babilonia sa kasulatan, unsa ang anayng hinumduman sa atong kasing-kasing. Dinhi gihagit sa mga tawo ang Dios. Dinhi miikyas ang mga tao gikan sa atubangan sa Dios. Dinhi gusto nilang maghimo og ngalan imbis nga bayawon ang ngalan sa Dios. Dinhi gusto nilang magtukod sa ilang kaugalingong siyudad imbis nga moadto sa siyudad sa Dios. At dito bumaba ang Diyos upang lituhin kayo ang mga wika upang hindi maipatupad ng tao ang sarili niyang tahanan. At ito ang prinsipyo ng Diyos na dapat nating kilalanin. Ito ang soberanya ng Diyos. Iyan, dapat nating aminin na dapat nating lubos na isuko ang ating mga sarili at magpatira pa sa harap ng Diyos at aminin na Siya ang Panginoon, may-ari ng langit at lupa, ng lahat ng bagay. Kaya awit, Kabanata 33, kapag may sarili kang oras, gusto ko talagang basahin mo ang kabanatang ito ng mag-isa. Ang buong kabanata habang inaalala ang mga temang tinalakay natin ngayon. Gikan dinhi, basahon nato ang Salmo 3 mga bersikulo na 10, 11 ug 12. Magdunggan kita sa pagbasa ni ini mga bersikulo. Hambana, simulan, pinawawalang bisa ang Panginoon ang payo ng mga bansa. Sinisira niyang mga plano ng mga tao. Makita na to kini nga nahitabo sa Babylonia. Makita na to kini nga nahitabo dinto. Tingnan ang lahat ng mga bansang pinanggalingan nila. Sila'y nabigo. Nabaliwala ang kanilang mga plano. Wala silang magawa. Salmo 3:3, versikulo usa-usa. Ang tambag sa Ginoo mulungtad sa kahangturan, ang mga hunahuna sa iyang kasing-kasing sa tanan kaliwatan. Busa, dili kita angay musalig sa tambag sa mga nasod o sa mga tao. Kinsay saligan, musalig kita sa Ginoo, sa iyang tambag ug plano, hangtod sa kahangturan. Asa kini padulong? Nahinumdum ka ba niini? Nagdagayday kini sa mga henerasyon. Unsay buot ipasabot niini? Nag-uban kini sa kagikan og bersikulo 12. Mapalad ang bansang ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kaniyang pinili para sa kaniyang sariling mana. Kita mo, ang bansa. Sino ang naniniwala sa Diyos? Yan ang bansang pinagpala. Ang mga pamilya, henerasyon, ug kaliwat ni ana nga nasod may tambag sa Ginoo nga mulungtad sa hangtod. Kung itugyan ang kaugalingon, pamilya, ug nasod sa Dios, walay bisan unsa nga imong buhaton ang mapakyas. Bakit? Dahil ikaw ay naaayon sa kalooban ng Dios. At kailangan nating ituro iyan sa mga henerasyon. Kinahanglan nato kining itudlo pinaagi sa kagikan. Sa Salmo 3:3 usa duha, bulahan ang nasod kan sang Dios mao ang Ginoo, ang katawan nga iyang gipili isip kabilin. Kini katema sa kasaysayan sa pagtubos ug atong tan-awon kini pinaagi kang Abraham sa atong pagtapos. Genesis 1:8, 1:8, 1:9. Kay si Abraham mahimong dako nga nasod ug pinaagi niya mapanalangin ang tanang nasod. Salmo kap 3 verse 12. Mapalad ang bansang ang Dios ay ang Panginoon, ang bayang kaniyang pinili. Ug nag-ingon kini na si Abraham gipili aron pinaagi kanyaya ang mga nasod pagkapanalanginan. Bersikulo na pulog siyam. Kay gipili nako siya aron suguon ang iyang mga anak ug panimalay human kanyaya. Kini ang mahimong dalan sa Ginoo sa pagbuhat sa katarong ug hukom aron matuman sa Ginoo kang Abraham ang iyang gisaad kanyaya. Hindi ba ito ang plano ng Panginoon? Mapalad ang bansang pinili ng Diyos. Nakasaad dito sa Genesis na pinili ng Diyos si Abraham. Bakit? Dahil ituturo niya sa bawat henerasyon ang payo ng Panginoon. Sa pagtanaw sa kasabutan sa Dios kang Abraham, mikuha ko og kabersikulo sa Genesis, kapitulo 17, bersikulo 7. Ipapahimutang ko ang akong kasabutan kanimo og sa imong mga kaliwat human nimo. Sa tanang henerasyon, isip walay katapusang kasabutan nga ako mahimong imong Dios ug sa imong mga kaliwat human nimo. Sige, tingnan mo ang talatang ito. Ito ang tipan ng Diyos kay Abraham na itinatag sa pagitan ko at mo. Bakit? Para maging Diyos mo at ng iyong mga apo pagkamatay mo, para maging Diyos mo ako at para maging bayan ko kayo. Kini mahimong walay katapusan sa inyong kaliwatan. Sa Salmo 3:3, bersikulo 11, ang tambag sa Ginoo
magpabilin sa gihapon, ang mga hunahuna sa iyang kasing-kasing hangtod sa kahangturan. Makita nato sa mga saad o kasabutan kang Abraham na hisgutan nato sa sunod simana, nagitawag siya pag-awas gikan sa Babylonia. Kaya tandaan mo iyan para sa susunod na linggo. Taglay ni Abraham ang walang hanggang tipan ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang tipang ito kay Abraham. Ito ang nagpapaiba sa kanya sa nangyari sa Babylonia, ang idolatriyang Babylonia. Mula ron, tinawag si Abraham upang siya at ang kanyang pamilya, ang mga henerasyong susunod sa kanya, ay magdala ng walang hanggang tipan, ang walang hanggang payo ng Diyos, ang mga plano ng Diyos. Siguradong matuman na sa tanang henerasyon, samtang ginahimo kini, ug kini ang kalainan sa gisaad nga binhi, kaliwat, ug kagitan na nagdala sa kasabutan sa Dios ug sa kaliwat ni Cain, o sino mang sumasalungat sa payong Dios. At iyan ang kinakatawan ng Babylonia, paglabag sa payo at kalooban ng Diyos. Kaya, bilang konklusyon, itinatampok ng Babylonia ang kahalagahan ng pagiging nasa tamang talaangkanan. At gagamitin natin ang halimbawa ni Yudan dito. Ngayon, maraming masasabi tungkol sa Yordan, ngunit isa lang ang gusto kong pagtuunan ng pansin. Ang istorya ni Yokan naa sa Genesis usa, wala. Duha, 5:3 wala. Ug ang bersikulo, duha busa, nagsugod sa linya ni Sem. Sa bersikulo 2:4, naa si Eber na apil sa kaliwat. Gilain niya ang iyang kaugalingon sa mga nagtukod sa tore sa Babel. Inawid niya ang ilog, itinatag ang kaharian ng Ebla upang ituro sa mga tao ang salita ng Diyos. At ang mga anak ni Eber ay si Peleg, na sa kasamaang palad, sa lahi ni Peleg ay upang makilahok sa pagtatayo ng tore ng Babel. Pero sino nga ba ang hindi gumawa niyan? Ang isa pang anak ni Eber ay si Yokdan. At ano ang sinasabi nito tungkol sa Yokdan o Joktan? Sa talata 30, magtuon tayo sa ika-30th. Ito ang konklusyon ng linya ni Joktan. Ngayon, ang kanilang paninirahan ay umaabot mula sa Nesha habang papunta ka sa Sephar, ang maburol na lupain sa silangan, at ang ekspresyong ito na Sephar ang gusto kong pagtuunan ng pansin ngayon. Ang pamilya ni Yotam, nanirahan din sila, nasa silangan din sila. Ngunit, ang konteksto ng paninirahan na ito at ang konteksto ng silangan dito ay ibang-iba sa sitwasyon ni Cain at sa sitwasyon ng Tore ng Babel. Bakit? Dahil papunta ka sa Sefer. Ngayon, ang pangalang Separ ay ang lugar at sa Hebreyo ay sinasabing Separ-a. Natalakay ko na ito dati sa mga nakaraang pag-aaral. Ang dugang a sa Hebreo nagpasabot og paingon sa kadapit. Bisan asa ka, kinahanglan mo adto sa laing lugar sama sa Separ. Sa Jehovah Shammah, ang Shammah nagpasabot og didto. Jehovah Shammah, naa ang Ginoo. Buot pasabot, moadto ta sa iyang presensya. Pareha sa laang prinsipyo. Kaya't si Joktan at ang kaniyang mga inapo ay nagtungo sa Sefara. Nagtunggo sila sa Sefar. Unsa ang buot ipasabot sa Separ? Gikan kini sa ngalang Separ sa Hebreyo nga Seper. Pamilyar ba nimo ang Seper? Genesis kapitulo 5 bersikulo 1 ang atong pambungad nga kasulatan. Ito ang Sefer Toledo. Ito ang libro nga mga henerasyon. Kaya kapag sinasabing ang hanay ni Joktan ay patungo sa Sephar, ano ang ibig sabihin nito? Sa konseptual na kahulugan, pupunta sila sa libro. Patungo na sila sa tamang talangkanan. Itatala ang mga ito sa aklat ng buhay. Iyan ay si Sephorah. Kaya bago ang kwento ng Tore ng Babel, mayroon tayong maganda, gulit maikling kwento tungkol sa lahi ni Sem, sa lahi ni Eber. Tungkol sa linya ni Joktan na nagsasabing hindi sila puunta sa Babel, hindi sila puunta sa Shinar, kundi puunta sila sa Sephar. Pupunta sila sa Lidro. Kaya kahit hindi ipinaliwanag ang lahi ni Joktan sa kwento ng Biblia, alam naton mula sa talangkangang ito na nakatala pa rin ang mga ito sa talangkangan, ang aklat ng talangkangan. Bakit? Dahil pinuntahan nila ang iblo. Nagtungo sila sa Sasan at sa librong iyon,
Sa talaang iyon, doon sila nanirahan. Kaya ganito natin makikita ang kahalagahan ng talaang kanan na nagpapaiba sa mga pinili ng Diyos mula sa mga humahamon sa Diyos. Pinag-iiba nito ang mga nasa aklat ng talangkanan mula sa mga nakibahagi sa masama at makasalanang gawain ng Babel, ang paghamon sa Diyos. Kaya kung titingnan natin ang aklat ng mga salinlahi, ang aklat na Zafar, Mateo, Kabanata 1, Talata 1. Aklat ng talangang kanan ni Hesukristo, ang anak ni David na anak ni Abraham. Sa katapusan, ang aklat na atong adtuan ug diin kita marehistro mao ang aklat sa kinabuhi. Kanang kinabuhia talaan sa tanang anaa sa kaliwat ni Hesukristo. Pinadayag 3:5. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng mga puting damit. Dili ko papaso ng iyang ngalan sa basahon sa kinabuhia, apan ipahayag ko kini sa atubangan sa akong amahan. Pinadayag 2:1, 2:7. Walay bisan unsa nga mahugaw o nagbuhat og dawtan ang makasulod dito. Gawas lamang ni adtong nahisulat sa basahon sa kinabuhi sa kordero. Kaya makikita natin iyan. Upang makapasok sa bagong Jerusalem, upang makapasok sa banal na lungsod na nagmumula sa langit, upang makapasok sa espiritual na templo ni Ezekiel, ano ang kailangang mangyari? Dapat tayong maitala ang aklat ng buhay. Dapat tayong maging yaong mga kabilang sa talaang kanan ni Kristo. Dapat tayong ipanganak mula kay Kristo. Ipanganak kay Kristo. At paano natin magawa yun? Sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang salita, pagkilala sa kanyang salita, pagpapahayag ng ating mga kasalanan sa harap ng Diyos, at sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo, pagkilala kung sino ang Diyos. Si Hesus Kristo ay nagmula sa Ama, ang mismong sagisag ng salita. Siya ang ating tagapamamagitan, ang nagdadala sa ating sa Ama. Kung kilala mo si Jesus, kilala mo kung sino ang Ama. At iyan ang gawain ng talaang kanan. Iyan ang nagpapaiba sa atin mula sa mga nagtayo ng Tore ng Babel, mula sa mga gumagala, mula sa mga nga nasa espiritual na gyabyo. Kaya kailangan natin pumunta sa libro. Dapat nasa loob tayo ng ang talangkanan. Kaya iyan ang konklusyon ng pag-aral na iyo. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikilaho. Magpapatuloy tayo sa tema ng Babylonia habang ating sinusuri kung paano hindi lamang ang tipan ang umuusad sa kasaysayan ng pagtubos, kundi kung paano natin maunawaan ang pag-unlad ng Babylonia upang turuan tayo tungkol sa tipan ng Diyos sa kabuuan, ang kasaysayan ng pagtubos. Busa, ang akong pag-ampo ug paglaom nakitang tanan, unta, maapil kita sa kaliwat ni Adan, ni Sem, ug ni Eber. At maari ba tayong maging katulad ng pamilya ni Joktan na tumungo sa aklat? At sa paggawa nito, makilala natin si Hesus Kristo. Mailhan unta nato ang amahan pinaagi sa pulong ug giya sa espiritu, ug malista kitang tanan sa basahon sa kinabuhi. Amen. Magampo kita sa pagampo sa Ginoo. Diyos Ama namin, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo na sa kabila ng aming pagiging nasa espiritual na Babylonia, tinawag mo kami palabas. Pinayagan mo kaming magtungo sa iyong banal na lungsod. Pinayagan mo kaming pumunta sa Sephar upang kami ay maitala sa pinagpalang aklap ng buhay na magbibigay sa amin ng daan patungo sa iyong tunay na templo. Dalangin namin, Ama, na kung mayroon mang anumang bagay sa aming puso ang humamon sa iyo, kung kami ay umasa sa aming sariling lakas, kung kami ay umasa sa aming sariling kakayahan, kung kami ay naghangad ng aming sariling katanyagan, kung kami ay nagtangkang ipakilala ang aming sariling pangalan, patawarin mo kami sa kalapastanangan at kasuklam-suklam na ito sa harap mo. Dalangin namin, Ama, na sa pamamagitan ng pang-uumpisa sa lahi ni Adan, sa pamamagitan ng basbas ni Sem at Eber, sa pamamagitan ng halimbawa ng pamilya ni Joktan, at sa pamamagitan ng basbas ng pagiging napili bilang mga anak ni Abraham. Sana'y magkaroon kami ng kumpiyansa na mapabilang kami sa iyong aklat ng buhay. Naway sa iyao lamang kami tumiming. Ugang nawa tayong magtayong sarili nating lungsod, kundi tayo'y magtungo sa inyong lungsod.
Hinaot nga dili na kaming amahang Dios magsangyaw og laing ngalan gawa sa ngalan ni Hesus nga imong gihimong labaw sa tanang binuhat. Hinaot magkinabuhi kami ni ining kumpisala isip pundasyon sa pagsabot sa kasaysayan sa pagtubos aron mailhan namo si Hesukristo og ikaw. Salamat kanimo. Nagampo kami sa ngalang nalawaw sa tanan ni Hesukristo atong manluluwas. Amen. Ama nami na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Manganhi imong ginharian, matuman imong buot sa yuta ug langit. Hatagi kalanon karon ug pasaylua among sala, sama sa among pagpasaylo. Ayaw migitugyan sa panulay, luwas sa mi. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya sa kahangturan